August 18, 2026, Martes. Malungkot na araw para sa mga mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Ito'y matapos mamaril ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan. Importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan po ni Jack Batallones, ako si Jeffrey Herdaez at ito ang Arangkada Balita. Dalawa patay matapos mamaril ang isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Pangulong Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang shooting incident. Search and rescue operation nagpapatuloy sa Puerto Galera dahil sa landslide na dulot ng habagat. Halos 2 trilyong piso inilaan umano ng nagdaang 3 administrasyon sa flood control projects. Auction para sa 400 megawatts waste-to-energy program ng Department of Energy magsisimula sa Oktubre. At Filipino pole vaulter EJ Obiena wagi ng ginto sa Poland. Babala po sa sensitibong balitang ito. 2 menor de edad na estudyante ang namatay, kabilang ang gunman sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. 9 naman ang nasugatan. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonya. Nagkakagulo at nagtakbuhan ang mga estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City kaninang alas 7:45 ng umaga. Isa kasing menor de edad na may bitbit na mga baril ang nagpaputok sa loob ng classroom. Kinumpirma ito ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University. Ikinalungkot nila ang pangyayari at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon. Hiling din nila sa publiko na huwag ikalat ang mga larawan at video ng insidente para sa pamilya ng mga namatay. Sa investigasyon ng pulis, kapwa menor de edad ang mga nasawi. Sina Alias Muhammad, isang grade 7 junior high school student na sinasabing may bitbit na baril, at ang biktimang si Alias Patrick, grade 10 student. Batay sa inisyal na investigasyon, nagtungo si Alias Muhammad sa room 404 kung saan niya binaril si Alias Patrick. Tumakbo ang suspect sa ikatlong palapag at nagsisigaw. Siyam ang sugatan sa insidente. Na-recover sa crime scene ang isang 9mm Glock pistol at isang M16 assault rifle. Ayon pa sa investigasyon, hindi naharang ang pagdala ng baril ng suspect dahil sakay siya ng kanyang sasakyan nang pumasok sa eskwelahan. Kilalang honor student ang suspect habang ang biktima ay gold medalist sa isang International Mathematics Olympiad noong 2024. Napag-alaman na ang namaril na estudyante ay anak ng Chief of Customs Police sa lungsod na ngayon ay narelieve na sa pwesto. Ang baril na ginamit ay nakarehistro umano sa Bureau of Customs. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang detalye sa likod ng insidente. May babala naman ang grupo ng Digital Pinoys sa magpapakalat ng mga videos ng pamamaril dahil maliban sa makadagdag ito ng trauma ng mga mahal sa buhay ng mga sangkot, may posibilidad din na gamitin ito ng mga extremist para sa kanilang propaganda. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinaimbestigahan na ng Palasyo at Senado ang nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kinasasangkutan na naman ng mga mag-aaral. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Mahigit 2 buwan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, muling nagimbal ang bansa sa panibagong insidente sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga kaninang umaga. Dahil dito, ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikiramay sa mga pamilya ng biktima at inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalimang investigasyon. Binigyang diin ng Pangulo na titiyakin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga estudyante upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral nang walang takot sa loob ng silid-aralan. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. Every Filipino family deserves
that assurance. Kinundi na rin ng ilang mga senador ang nangyari. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangang malaman kung paano napasa kamay ng mag-aaral ang dalawang armas at paano ito naipasok sa paaralan. Nangako naman si Senate Committee on Education Chairman Senator Bam Aquino na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito upang hindi na maulit ang nakapanlulumong insidente. Nagpaabot din ng dasal para sa paaralan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang live stream, nakiramay din si Minority Member Senator Robin Padilla sa mga naulila at sinabing maaaring malaki ang naging impluwensya ng social media sa ikinilos ng sangkot sa pamamaril. Giniit naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na bukod sa mga batas, safeguards at budget, dapat maging ehemplo ng kabutihang asal ang mga lider ng bansa at social media influencers upang maiwasan ang pag-normalize ng karahasan sa kabataan. Bagamat nagsasagawa pa ng investigasyon, sinabi ni Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros na nakababahala ang tila pag-stream pa ng karahasan sa publiko. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Magpapatuloy naman ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children patungkol sa nihilistic violent extremism at online grooming sa Huwebes, August 20. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin si Police Major Shelami Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Magandang hapon po, Police Major Chang. Yes po ma'am, good afternoon po. Opo, pwede niyo po ba kaming bigyan ng exact timeline ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga? Yes po ma'am, as per our report po, at around 7:45 a.m. po, kaninang umaga, nakatanggap po tayo ng report na may insidente po na pamamaril sa loob po ng school campus dito sa Zamboanga City po. Nagkataon naman po na mabilis yung responde natin dahil meron po tayong detailed na personnel doon po sa gate po ng ating paaralan. So, sabi nga natin, kahit pa paano po ay napigilan po natin na mas madami yung maging biktima po ng insidente ito. So, ito pong insidente ito ay nagdulot po ng 2 fatality. So, 2 po ang namatay. Ang isa po ron ay ang biktima natin at ang isa po ay yung shooter po natin. Opo. So, meron po ba tayong masasabi doon sa timeline from the start na namaril siya hanggang sa natapos yung pamamaril dahil ang balita nga po sa bandang huli ay sa sarili namaril itong shooter na ito kaya siya namatay? Yes po, ma'am. Actually po, ma'am, based sa report na natanggap natin, ang atin pong shooter ay pumasok po doon dumaan po sa basement ng school, pasok po sa 4th floor, kung saan namaril po siya sa isang classroom po doon. After niya pong mamaril doon sa isang classroom, umakyat po siya sa 5th floor at doon po niya ginawa yung pagbabaril sa kanyang sarili. So kumbaga, mabilis lang itong mga pangyayari. Did it happen in a span of how many minutes po, Police Major? Ma'am, as per actually hindi pa po kami naka-establish ng timeline talaga. Ongoing pa po yung meeting namin dito, ma'am, with the Special Investigation Task Group, ADSU, on this incident para ma-establish po yung timeline. Pero kung titingnan po natin, namaril siya sa 4th floor and then umakyat siya sa 5th floor para barilin ang sarili niya. Medyo may cleanan po yun. Opo. So, paano po naipasok ang mga baril? 2 pong baril daw ang ginamit, isang long firearm, tsaka isang pistol. Tama po ba? Diyan sa loob ng Ateneo de Zamboanga. Ma'am, for clarification po, 2 pistol po yung na-recover natin sa area. So, 2 short firearm po ang
na-recover natin sa area. Wala po tayong na-recover na long firearm po. Opo. Accessory po yung nakita po nila siguro po. Hindi po yun long firearm po. So, fake news po, may kumakalat Yung kasing question- litrato ng isang long firearm na kesyo raw ginamit. So, fake news po yun. Hindi po siya hindi po siya ma'am long firearm. Ang tawag po natin dito ay Ronnie po. Isa po siyang accessory ng short firearm po. Siguro para magmukha siyang long. So, hindi po yun ma'am. Alright. So, ang confirmed po from the PNP side is 2 pistol po ang nire-recover sa area. Opo. And kanino po nakarehistro ang ginamit po ng mga pistol na ito? Ma'am, as of this time, ma'am, wala pa po akong natatanggap na confirmed report on the ownership of the firearms. Pero kasama po sa iniimbestigahan natin yan. And ini-establish rin po natin aside doon sa ownership ng firearm, yung legality ng firearm. Siyempre, titingnan rin po natin yung liability ng may-ari po ng firearm. And on the other side of that, ma'am, yung titingnan naman po natin is yung kung nagkaroon nga po ba ng lapses sa security protocol ng paaralan. Kasi paano po napasok ng estudyante yung baril doon sa loob po. Opo, kasi nga, kasi raw kanina dun sa report ni Noreen Igonia po no, na nandyan, sabi niya ay pinasok sa pamamagitan ng kotse. Kaya dire-diretso raw yung bata no, sa classroom. Tama po? So hindi na siya na-check or na-inspect yung kanyang bag? Ma'am, kasama po ito ma'am sa inimbestigahan natin ma'am. Inimbestigahan ng ating mga personnel sa ground. Kung paano niya nga po nadala ito, kung na-check ba siya or hindi ba siya na-check, kung tama po ba yung allegation na nakasasakyan siya na hinatid sa loob. So, we will still wait for the further report on this. Opo. And yun din kanina sa report, binibase ko lang po dun sa aming linabas na report kanina, na yun daw may-ari ng kanyang firearm ay yung tatay ng Bureau of Customs. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang balita ninyo na naglabas na rin po ang BOC na nirelieve na raw yung ama nung shooter dahil nga po sa mga pangyayaring ito? Ma'am, as of this time po, ma'am, wala pa po kaming official report on this. Pero if ever man po, ma-confirm po namin, we do appreciate yung action po ng ating partner agency on this. Pero rest assured po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, thorough investigation will be conducted on this matter po. And we will ensure na kung sino man po yung may mga pananagutan sa pangyayaring ito, haharapin po yung kanilang kaparusahan po. Opo. May na-recover po ba tayong, let's say, manifesto, sulat mula dito sa shooter na ito or suicide note? At may history raw ba siya ng bullying or disciplinary action dyan po sa paaralan? So far, ma'am, we are in coordination with the school para i-check po yung background ng ating estudyante, kung anong klaseng estudyante ba siya, may mga, sabi niyo nga po, may mga background ba siya na disciplinary actions. And we are also in coordination with the parents po kasi we need yung kanyang mga gadgets para ma-verify po namin kung meron pong mga sinasabi niyo nga po ng mga bullying na nangyayari sa kanya. So, tulungan po talaga ito, ma'am, with the creation of the Special Investigation Task Group. Nagtutulungan po kami para ma-ensure na talagang makita natin kung anong motibo nito, anong pinagdaraanan ng ating shooter, kung meron man. And we will ensure po updates in the coming days. Opo. So right now, you are in close coordination rin po ba with the parents? Are they cooperating? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. They are very much cooperative naman po. Kaya lang, syempre, medyo initial pa lang po yung ating conversation sa kanila dahil they are still grieving naman po. And ginagalang naman po natin yung kanilang pagdadalamhati
Pero rest assured po, yung ating pong mga investigators from the different units of the PNP ay nagtutulungan po para makausap po yung mga parents, yung mga kaibigan ng both the victim and the shooter, and yung school authorities po na merong access dito sa dalawang batang. Opo. And just to be clear, totoo po ba na may mga nadamay raw na mga security guard na sugatan? May balita pa nga na nasawi. Ano po ba ang totoo dyan? Ma'am, as per our report, 2 lang po yung nasawi sa incidenting to. Yung 2 minor victims lang po natin. Yung victim tsaka yung shooter lang po. So as to the security guard na namatay po, wala po tayong information on that. And sa mga injured po, siguro maghihintay po kami ng report from our investigators on the ground for the injured po, kung ilan po. Opo. Nako, nakikiramay po kami sa lahat po ng mga affected dito nga po dito sa school tragedy na ito at ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming salamat po, Police Major Shalami Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Salamat po. Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Binalot ng putik ang ilang lugar sa Quezon City ngayong araw matapos ang matinding baha kahapon. Nanawagan naman ng tulong sa pamahalaan ng mga apektadong residente. Live mula sa Barangay Del Monte, Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta na ang sitwasyon dyan? Umuulan pa ba? Yes, Jeff, sa ngayon ay nagsisimula na naman ngang umambon dito sa area ng Barangay Del Monte at kanina nga ay sinuyod natin itong mga barangay na lagpas tao yung baha dito sa Quezon City at nakita nga natin yung pinsalang dinulot nitong matinding baha kahapon at kanina nga ay nagsimula na rin silang maglimas ng mga putik sa kani-kanilang mga bahay. Balot na ng makapal na putik ang bahay ng mag-asawang senior citizen na sina Avelina at Demetrio Asilo. Nilamon kasi kahapon ng lagpas taong baha ang kanilang bahay sa Victoria Avenue sa Araneta sa Quezon City, dulot ng tuloy-tuloy na ulan. Bagaman sanay na, takot pa rin daw ang nangimabaw sa kanila nang makita ang rumaragas ang tubig. Panawagan rin nila ang tulong mula sa gobyerno. Noong mga bandang alas 12 siguro yon, ang lakas na ng tubig nanggagaling doon sa bilya. Kasi yung bilya may ilog yan, di ba? Siguro ang ilog puno na, umapaw na. Yun, nandito na lahat sa amin. Ang pagtitinda ko nga dito, hindi ko na natapos, niligpit ko na kasi nandyan na yung tubig dito na. Hindi kami makapaghanap buhay ng maayos. Sana naman bigyan kami ng kahit naman kunting mga pinansyal o kaya kunting namin masasaing. Emosyonal naman ang kapitbahay niyang si Arlene na buwis buhay umano na isinalba ang mga panindang gulay kahapon sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Mahiling naman si Arlene sa mga nakaupong opisyal. Sa ngayon po, sobrang sakit ang katawan kasi sa ata kahapon. Okay po, masaya din po ako kasi yung paninda ko po naligtas kahit papaano kasi inisip ko po yung puhunan po. Gano'ng kalaki ba ang puhunan? Medyo malaki po, masama nga po kasi 5'6". Sana po, tuparin po nila yung pangako. Sana po. Sana, hindi na kami bahain ng ganito kasi talaga pong ang hirap. Nano lang namin po kasi wala namang kami magagawa eh. Kabi-kabilang paglilimas na ang ginagawa ng mga residente sa Victoria Avenue matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Sa evacuation center naman, nagpalipas ng magdamag ang mga residente ng Barangay Apolonio Samson. Ang mga modular tents na ito ang nagsilbing pahingahan nila tulad ni Nanay Henedina. Yung kaunting damit ko at saka yung cellphone ko, nakaganyan na lang ako. Naabot na po dito ang pati yung tindahan ko pong maliit. Nawarak siguro ngayon, hindi pa ako kakauwi ngayon. Hindi rin daw alam ng mga anak niya ang sinapit kahapon sa mataas na baha. Higit 3,000 mga pamilya ang lumikas sa Quezon City kahapon. Katumbas yan ng 11,481 na katao. Nasa 8 barangay din ang inabot ng lagpas taong baha sa buong lungsod.
Jeff, sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng maulang hapon dito sa Barangay Del Monte at sabi nga ng QCLGU, minomonitor nila yung lagay ng panahon dahil nga posibleng magkaroon ulit ng nangyari kahapon na pagbaha. Kaya pinapayuhan nga nila yung mga residente na wag munang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. At Jeff, para lang ma-imagine ng mga nanonood sa atin, yung taas ng baha dito sa kinatatayuan natin ngayon, itong pader sa gilid ko, kung makikita nyo, Jeff, ay ganyan kataas. Lagpas pa dyan yung inabot ng baha kahapon na naranasan ng mga residente. Kung nakikita nyo yung mga damo-damo dun sa taas na yan, dulot yan nung pagbaha kahapon na dahil nga dun sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Quezon City. At kung ipapakita ko rin, Jeff, yung sa kabilang side naman, itong mga barangay, itong mga bahay dito, Jeff, na nandito, lahat yan ay nilamon ng baha kahapon dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng pinalakas na hanging habagat. Jeff. Nako, medyo matagal-tagal na paglilinis yan. Maraming salamat, JM Pineda. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabibilis sa DPWH ang pag-aayos ng mga drainage system sa bansa sa gitna ng sama ng panahon. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Inilarawan ng House Prosecution bilang modus operandi ang paghawak sa confidential funds ng Office of the Vice President base sa testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. For it established na si Ms. Acosta. Naniniwala ang House Prosecution na malaki ang naitulong sa pagdiin kay Vice President Sara Duterte nang naging testimonya ni Gina Acosta, dating OVP Special Disbursing Officer o SDO. Mahalagang bahagi kasi sa kaso ang pagpapatunay ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adiong, lumabas na si VP Sara ang nagkumpas sa paglipat ng 125 million pesos cash mula kay Acosta patungo kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante La Chica. Nagmumukhang modus operandi po ito, ang mga ganitong klaseng kalakaran. At na-open up yung misuse at abuse nitong mga ganitong pera ng ating taong bayan. Bilang SDO, si Acosta ang inatasang mag-disburse ng confidential funds. Pero sa kanyang testimonya bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court, aminado siyang siya ang nag-withdraw ng confidential funds at itinurn over ang buong halaga kay La Chica, batay sa utos ni Duterte. Ibig sabihin, in her own volition, kung siya po yung magde-decide bilang SDO, hindi po niya gagawin yon. Ibig sabihin, ginawa lang niya yon dahil utos ng Vice President. Ganito rin ang punto ni House Prosecutor at Manila Congressman Joel Chua. Parang anong nangyari sa kanya, taga-pirma lang dahil hindi niya naiintindihan kung ano yung sa plano at taga-withdraw lamang. Dagdag pa ni Chua, inamin din ni Acosta na wala siyang kaalaman sa intelligence gathering kahit siya ang itinalagang SDO para sa confidential funds. Lumabas naman sa testimonya na sila Chica ang nagbigay ng inputs para sa physical at financial plan. Siya rin ang tumanggap ng pera mula kay Acosta at siya rin ang nagsumite ng mga dokumento para sa paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon din ng prosecution ang liquidation ng confidential funds. Parang lumalabas nga, parang ghost project itong confidential fund. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Tuloy na po ang Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas matapos po itong ipagpaliban ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kaugnay po nito, kausapin po natin si Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Kong Benny.
Ay, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating programa. Oo, nako unahin ko po muna. Kung Benny, ilang araw na po tayong inuulan. Bumaha rin. Kamusta po ang inyong distrito? Binaha po kami rito sapagkat yung dalawang tributary ng ilog, yung Pasig River and San Juan River, dumadaan sa akin distrito. Kaya noong isang araw, ako ay nag-inspect sa lahat ng barangay. Wala pang baha. O sapagkat maganda naman ang pagkagawa namin dito ng mga drainage namin. Ngayon, binaha kami sapagkat talagang bumuhos ang ulan. Na ilang oras, no? Kaya binaha kami. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Secretary Rex Gatchalian na kaagad, no? Responde nung ako'y tumawag at nagpadala kagad dito ng mga food packs. Oo. Pero kami more than 3,000 families na binibigyan namin. Mabuti naman kung gano'n. Sana naman po, gumanda-ganda na po ang panahon. Pero kung Benny, may bagyo din sa loob ng Senado. Pero nasa day 17 na po tayo, si Vice President Sara Duterte is yet to be seen inside the Senate. So ano ang masasabi po ninyo dito? Gaano po ba talaga kahalaga na magpakita po ang Vice President sa kanyang mismong impeachment trial? Alam mo, pag merong basketball game, for example, at hindi nag-appear yung kalaban, default yan, panalo yung naiwan, di ba? I mean, ayaw naman nating ma-default ang ating Vice President. Kaya sabi ko, magpakita ka na. Sapagkat kahit ang langit medyo nagtatampo na yata, binabaha na tayo dito. So ang kahilingan ko sa ating Vice President, magpakita na siya at ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Sagutin niya lahat ang mga katanungan. At siya, alam mo, nakakaawa na po yung mga staff niya sumasagot para sa kanya. At yung mga abogado niya, nagdidepensa po sa kanya, para kung talagang hindi siya dapat ma-impeach, ay paliwanag po niya. O siya sumagot lahat ng mga bagay. At malalaman po ng taong bayan kung anong kasagutan niya. Day 17 na po tayo bukas, Kong. Pero sa inyo pong pagsubaybay dito sa sinasagawang pagdidig, sa sinasagawang impeachment trial, ano po ang inyong basa? Ano na po ba ang magiging, kasi sabi nyo kasi, baka guilty na ito. Enough na ba yung 17 days na? Actually, the prosecution team, magaling po sila at palagay ko they have already achieved the goal of really convicting the Vice President to be impeached, no? At sabi ko dapat tapusin na ito sapagkat naipaliwanag na. Alam nyo naman, yung panahon ni dating Corona, Supreme Court Justice Corona, isa lang ang pinag-usapan dyan. SALN lang hindi pa tumagal na isang buwan yan. He was impeached. Ito, pinag-uusapan po dito yung threat, yung pananakot, yung kanyang confidential fund na wala naman pwedeng isagot dyan tapos bubuksan pa yung hindi nabuksan na mga SALN, pag-uusapan pa yan. Kaya I think it's almost over. At siguro ang gagawin na lang dapat mag-depend ng ating Vice President to perhaps redeem herself. Eka nga. Kung Benny, kahapon, isa sa pinakamalaki po na pinag-usapan o naging resulta nitong isinagawang trial, yung naging pahayag ni Special Disbursement Officer Gina Acosta na sinabi niya, yung mga pera ay nare-release dito kay Colonel Lachica. Gaano kalaki ang epekto nito sa depensa? Malaki po, inamin na po ni Gina Acosta bilang isang SDO, no? Siya po talaga ang opisyal na Special Disbursement Officer. Inamin na niya na ang utos nanggaling sa Vice President. Inamin na po niya yan Pero ang utos po ay ibigay ang pera kay Colonel Lachica na hindi po organic na opisyal ng Office of the Vice President. Samantalang dapat ang mag-disperse po niyan ay si SDO Gina Acosta. Na,
bakit ibinigay kila Chika? Bakit sinabi ng Vice President, dapat sila Chika mag-disperse dyan? Pangalawa, nasan po ang listahan? Saan ang resibo? O sapagkat sa akin po, kung hindi ma-produce kung sino si Piatos, kung sino si Andy Lim, ghost people yan, mga multo po yan, walang maipaliwanag yan sa mga bagay na yan. Pero kung hindi lamang po si VP Sara, no, yung hindi naman nagpapakita dito sa Senate impeachment trial, pero marami rin po tayo mga senador na missing in action din, absent din po sa impeachment trial. Gaano po ba kahalaga na dapat nandun sila mismo sa kwartong iyon? Ewan ko, alam mo na mahalaga, andun sila para marinig po nila lahat ng mga ebidensya. And I am hoping that they will appreciate the evidence given, no? They will not only be beholden to a politician or a politics-wise ang kanilang decision. It must be because of the evidence presented. Yun lang po sa akin Dapat present po sila. Bakit sila wala? Yun ang tanong ko. Bakit sila nawawala? Samantalang napakahalaga, dapat nandun sila because that is the mandate given to the Senate actually. So, Day 17, ano po ba ang inyo pong ang mensahe po ninyo sa ating pong mga kaarangkada, sa ating pong mga kababayan? Paano nga ba ito susubaybayan? Yung iba kasi medyo bumibitaw na, tagal-tagal naman pala nitong impeachment trial na ito, tagal nang pangyayari. Paano ito susubaybayan? Ang mensahe ko po, unang-una, sana po ang ating Vice President makapirna sapagkat napakilaki na po na nagagastos ng bayan tungkol dito. Yan po ay pera ng taong bayan. Maraya po dapat gawin ang Senado at ang House, no? Na dapat na i-approve namin mga batas. Gayon din po ang flood control problem natin na hindi pa na pag-uusapan po yan. Napakarami po. Kaya nga po pinapakiusap ko, sana tudukan na po natin ito. At hinihiling ko sa ating kababayan, wag ko kayong mag-alala. Palagay ko hindi na aabot ng Disyembre yan. At wag po na kayong mag-alala. Wag kayong mapagod. Patuloy lang po kayong makita at malaman at talaga namang panoorin niyo pa kung ano maaari mangyari in the future. Ayun. Kung Benny, konting pihit lamang ako, no? Panghuling katanungan na lamang po. Yung pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, I'm sure nabalitaan niyo po ba iyan? Ano po ang inyong reaksyon dito at any action from the Congress? Nako, mukhang natutulot na tayo sa Amerika na ultimo mga estudyante gumagamit na ng baril laban sa kapwa estudyante. Nakakalungkot naman po na nangyari po yan sa Zamboanga. I hope that the Philippine National Police will never leave any stone unturned upang talagang imbestigahan po ang pangyayari yan. No? At palagay ko, unang-una, kinakailangan na rin pong repasuhin natin ang batas tungkol sa juvenile law na tinatawag po natin as far as juvenile court is concerned. Meron na po akong penal na bill na dapat babaan na po natin yung penalty. Dapat meron ng penalty. Dapat meron ng criminal penalty ang kahit na mga bata na minor de edad na gumawa ng ganyang klaseng krimen. At dapat, hindi lamang sila, kundi kung sila yung minor de edad, dapat ang mga magulang should also be accountable to that. No? Nalulungkot po tayo, nangyari po ito. And hopefully, sana po matigil na po ito at malaman po ng ating mga law enforcement agencies kung ano po talaga ibig sabihin yan. Alright. Maraming salamat po, Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po sa inyo, sir. Salamat po. Thank you. Maaaring ituring na fugitives from justice at makansela ang mga passport ng mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Ito'y sakaling tumagal pa ang kanilang pananatili sa ibang bansa ayon sa Ombudsman. Nagbabalik si Mari Ocampo. This case is now under preliminary investigation. Wala man sa bansa ang mag-inang politiko na sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, gumugulong pa rin ang mga kaso nila kaugnay sa umano'y ghost electricity.
Ayon sa Office of the Ombudsman, parehong nasa preliminary investigation na ang mga kaso. Sa punong balitaan ngayong Martes, 2 buwan ang hiningi ni Leviste para sa kanyang foreign trip habang nasa ikatlo o ika-4 ng extension ng kanyang Medical Travel Authority si Legarda. Ayon yan kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. Pero hindi ibig sabihin nito, wala ng pagkakataon ng dalawa na sagutin ng mga alegasyon. Sa katunayan nga, hinihintay pa ang kanilang counter affidavits bilang bahagi ng preliminary investigation. We want to see their defense, we want to see their counter affidavit para ma-consider po ng panel of prosecutors sa preliminary investigation. Batay sa kopya umano ng kanilang mga travel authority na nakuha ng anti-corruption body, valid ang travel authority ni Leviste hanggang September 24, habang hanggang August 19 na lang ang kay Legarda. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng ombudsman ang posibleng hakbang sakaling hindi bumalik sa bansa ang dalawa. If there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice, then that is the time that we will move for the cancellation of their passports. Paliwanag ng ahensya, maaari lamang umabot sa pagkansela ng passport kung mapapatunayang pasok sila sa legal definition ng fugitive from justice at kailangan muna itong idaan sa korte. Sa kasalukuyan, hindi pa nakikipag-ugnayan ang Ombudsman sa European Immigration Authorities o sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa kanilang biyahe. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of Transportation Cooperative Chairman Chofilo Guadis III. Agad na ipinatutupad ang suspensyon na walang sahod habang nililitis ang administrative case laban sa dalawa para sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng patuloy na paggamit ng Stradcom-operated LTO Information Technology System kahit na naipatupad na ang Land Transportation Management System o LTMS bilang kapalit nito. Ayon sa Ombudsman, nag-generate ang lumang system ng humigit kumulang 13 billion pesos na computer fees na siningil sa mga motorista mula 2019 hanggang 2025. Sa findings ng Commission on Audit, nagdulot ang sabayang paggamit ng dalawang system ng dagdag pasanin at gastos para sa mga transactions sa LTO dahil sa Stradcom computer fees. Then LTO Chief Guadis and later Mendoza both pushed for the use of the Stradcom IT system with the LTMS. The preventive suspension is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office. The order, as indicated, is immediately executory. Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ang gintong medalya at nakapagtala ng panibagong record sa Golden Sand Competition sa Poland. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Iminumungkahi sa MMDA ang pagpapatupad ng single ticketing system at pagbuo ng garbage police para sa mga iligal na nagtatapo ng basura matapos ang matinding pagbaha kahapon. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Sa tala po ng Pag-asa sa Science Garden station nila, 201 mm po ang bumagsak within 5 hours between 9 a.m. to 2 p.m.
Dinaig ng ulan kahapon ang dami ng ulan ng Bagyong Undoy matapos maitala ang kalahati ng ulan nito sa loob lang ng 5 oras ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Dahil dito, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha kahapon, partikular na sa Quezon City at Maynila. At talaga pong overwhelm yung ating mga waterways, mga drainages, by sheer volume po talaga ng ulan. Isa sa mga tinitingnang dahilan pa rin ng mga pagbaha, ang mga basura. Sa pagpupulong ng Metro Manila Council kanina, iminungkahi ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang single ticketing system sa lahat ng LGU para magkaroon ng iisang pamantayan sa huli at multa para sa mga nagkakalat o nagtatapon ng basura sa kalsada. Kasama po rin dito ang mungkahi para sa dedicated, properly trained, and duly deputized garbage police units. Ang layunin po ay magkaroon tayo ng visible, consistent, and sustained enforcement of our anti-littering and solid waste management laws. Not only during cleanup drives or kapag malala na ang problema. Mainit naman itong tinanggap ng MMDA at sinabing pag-aaralan ito. 8,000 toneladang basura na ang nahahakot ng ahensya sa mga nakalipas na buwan ayon kay Artes. Mas kakaunti pa nga raw yan kumpara noon. Mas nabigyang pansin ng mga problema rito, lalo na noong nagkalat ang tambak na basura sa Redemptoris kamakailan. Muli namang binigyang diin ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora ang tungkulin o disiplina ng mga mamamayan pagdating sa pagtapon ng basura. Ang ating mga ordinansa kung saan nagpapata po ng 5,000 bisong multa ay isa lamang sa mga aksyon na aming ginagawa. Dapat ang mindset ko, gagawin ko ito dahil mahal ko ang aking kapaligiran at ayaw ko magkaroon ng baha sa aking lungsod at sa Metro Manila. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Nakapila na ang mga kumpanyang sasali sa auction para sa pagpapatayo ng 400 megawatts waste-to-energy facility sa bansa. Yan ang umaarangka ng balita ni Naomi Tiburcio. Magsisimula na ngayong Oktubre ang auction para sa 400 megawatts waste-to-energy program ng Department of Energy. Ito ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa maladagat na basura na nakakaapekto sa bansa. May auction kami, mag-auction kami, and then ang usapan niya sa auction, mag-produce energy. We will buy the energy they produce from waste to energy. Iba-ibang companies yan, nag-apply sila and they tell us, halimbawa, we will produce 25 megawatts, no, or 50 megawatts. May isang applicant nga 100 megawatts ang application niya. 10 hanggang 14 na kumpanya na ang interesadong sumali sa auction. Galing sila sa Metro Manila, Iloilo at Davao. Ang mechanical completion in our terms of reference na dapat matapos na nila yung construction nun by 2028. Sa ngayon, umaabot sa 9,000 tons ng basura ang nakokolekta sa Maynila kada araw. Tinatayang darami ito sa mga susunod na taon. 80% dito ang maaaring gamitin sa waste-to-energy gaya ng plastic. Sa oras na may mapili sa auction, kokontratahin ang kumpanya ng gobyerno para gumawa ng enerhiya sa pamamagitan ng thermal combustion. Susunugin ang mga basura para makagawa ng steam at ito naman ang magpapagana sa generator na siyang gagawa ng kuryente. Dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, maraming tumututol sa nasabing proyekto. Sabi naman ng DOE, kailangan kasi, Alvin, siguraduhin natin na safe siya, malinis siya. So it will go through the test of the OST, na tama yung technology, sa DNR, Climate Change Commission, mga ganun. Kailangan it goes through the process na hindi naman to magdadagdag din sa pollution din. Oras na matapos ito, maaaring gamitin ang kuryente sa bansa para matugunan ang kakulangan sa enerhiya na kadalasang dahilan ng brownout tuwing tag-init. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
sa DPWH ang pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at iba pang lugar laban sa banta ng pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Metro Manila kahapon dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. May mga bayan din sa ilang probinsya ang nananatiling baha matapos ang nagdaang masamang panahon. Dahil dito, maraming residente ang piniling lumikas sa kani-kanilang tahanan habang ilang mga kababayan naman sa atin ay na-stranded dahil sa taas ng tubig sa ilang kalsada. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sa kabila ng naranasang pagbaha, maganda ang naging epekto ng flood mitigation ng pamahalaan. Aniya, mabilis na humupa ang baha sa ilang flood-prone area gaya ng sa Kamanava, partikular na sa Navotas dahil sa pagsasaayos ng pumping station at navigational gate. Awa ng Diyos sa Kamanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakaraang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Samantala, sinabi rin ng kalihim na mabilis ding bumaba ang level ng tubig sa kalsada ng E. Rodriguez at G. Araneta sa Quezon City matapos na malubog sa baha dahil naman sa pag-apaw ng San Juan River. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na kanilang ginagawa ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na aksyon ng ahensya sa pagsasaayos ng mga drainage system sa bansa. Bagamat may nakikitang magandang epekto ang ahensya pagdating sa pag-improve ng mga daluyan ng tubig, naniniwala ang DPWH na hindi pa ito sapat upang masolusyonan ang problema sa baha. Dahil dito, ilan sa hakbang ng ahensya kontra baha ay ang pagtatayo ng seawall sa Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan at detention basin naman sa Quezon City. Bukod pa rito, magsisimula na rin ang cross drainage sa Espanya sa Maynila na isa rin sa mga binabahang kalsada. Binisita namin ni Mayor Isko yan 2 weeks ago at kailangan kasi na ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig . Iginiit naman ng kalihim na mahalagang may koordinasyon mula sa mga LGUs pagdating sa mga proyektong may kaugnayan sa flood mitigation. Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. Sinisikap ng DPWH na isa-isahin ang problema pagdating sa baha habang patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ang ilang dekadang pagsubok ng bawat Pilipino. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagbistulang dagat ang Barangay Almacen sa Hermosa, Bataan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon. Nasa 3 talampakan ang lalim ng baha sa Barangay Almacen sa Hermosa, Bataan. Bata ito sa monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO alas 11:15 ng umaga kanina. Bangka na lamang ang pwedeng gamitin ng mga residente upang makaikot sa tila dagat na barangay. Bagamat patuloy ang pagsisikap ng lokal at pambansang pamahalaan na mailatag ang isang flood mitigation program, hindi maiwasang lumubog ang barangay dahil mistula itong imbudo na sentro ng tubig mula sa kabundukan. Hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban na lamang sa bangka o rubber boat. Ayon kay Mayor Ann Adorable Inton, patuloy ang monitoring upang masubaybayan ang kalagayan at anumang pagbabago sa antas o level ng tubig sa lugar. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ganap na tropical depression na ang binabantayang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa na Mataan, ang sentro ng tropical depression Neneng, higit 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos pahilagang kanluran ang tropical depression na may bilis na 20 kilometers per hour. Malaki ang tsansa na hindi magla-landfall sa bansa ang bagyo, ngunit inaasahang magdadala ng malalakas na hangin ang enhanced habagat sa malaking parte ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw.
Nasungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang gintong medalya sa Golden Sand Competition sa Poland. Nangibabaw si Obiena sa field kung saan nakapagtala siya ng bagong meet record na 5.91 meters. May tuturing din ang kompetisyong ito bilang best season ng atleta nang malampasan niya ang 5.85 meter record sa meeting sa Madrid, Spain. Kasalukuyang world number 13 si Obiena at ilalayo niyang makabalik muli sa top 10 ng World Athletics Men's Pole Vault Rankings. Congratulations kay EJ Obiena. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!